Pinaigting ng National Authority for Child Care ang domestic adoption at ang kanilang kampanya kontra illegal adoption. Sa akbang na ito, umaasa ang ahensyang walang batang may iwan at makararanas na sila ng tunay ng kalinga at pagmamahal mula sa mga responsableng magulang. Yan ang ulat ni Gav Villegas. Taong 2001 nang magdesisyon si Antoinette na ampunin ang pamangkin nito na si Athena mula sa kanyang kapatid na single mother. Hindi naging madali ang naging proseso para maging legal ang pag-ampon na inabot ng 13 taon. Nang malaman na may ahensyang nakatutok sa legal adoption, agad na pinull out ni Antoinette ang lahat ng mga dokumento sa korte at agad na isinumite sa National Authority for Child Care. Best gift ever, sir. Alam niyo po, long waited eh. I mean, ang tagal-tagal. Finally, ito na po. Ito na. Kasi sa court, ang hirap po. Hindi ka sa court. Wala ka laman lang na lahat na in-explain mo na sa social worker. Hindi kami pa rin pinakinggan. Ganito rin ang nararamdaman ng mag-asawa na sina RJ at Arian matapos maging legal na rin ang pag-ampon sa kanilang anak na si Bright. Hinihikayat rin ni na RJ at Arian ang iba pang mag-asawa na hindi magkaroon ng anak na subukan ang legal adoption. They just need to be open-minded. Attend sila ng mga seminar, sobrang eye-opener ng mga seminar. Nais pang paigtingin ng National Authority for Child Care o NACC ang domestic adoption sa bansa. Ayon kay NACC Executive Director Undersecretary Janela Ejercito Estrada, aabot na sa 1,000 ang legal nang naipaampon sa bansa mula pa noong 2023. Mula sa ilang taon, tinataya na aabot na lamang sa 6 hanggang 9 na buwan ang proseso para makapag-ampon. Napakabilis na ng adoption process ngayon at huwag sila matakot na dumaan sa adoption process dahil tutulungan po namin sila sa napakabilis na panahon dahil 9 months na lang po ay mapapasa kanila na rin yung anak na inaantay po nila. Pinaiigting rin ng NACC ang kanilang kampanya kontra illegal adoption. Maraming anyang naglilipana mula sa mga Facebook group na nagbebenta ng mga bata online. Aabot sa 17 operasyon laban dito ang ikinasa ng NACC, katuwa ang iba pang ahensya ng pamahalaan noong nakaraang taon. Kalimitang kahirapan at kawalan ng kakayahan na mag-alaga ng anak ang mga dahilan sa pagkalat ng nasabing Facebook groups. Sana wag natin gawin yan sa ating mga kabataan dahil andito naman po yung gobyerno, pwede nila i-surrender sa ating mga DSWD facilities, pwede sa mga ospital, pwede sa barangay, pwede sa LGU, pwede rin sa mga partner agencies natin, mga child caring agencies. So madami silang pwede paglagyan ng kanilang mga anak kung hindi nila kaya alagaan. Wag naman po natin itapon kung saan-saan lang. Sa pinadaling proseso ng legal adoption, umaasa ang Estado na wala ng bata na lalaking hindi makakaranas ng kalinga at pagmamahal mula sa isang magulang. Gav Villegas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.